Maligayang pagbabalik sa Cinemore Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang mystery thriller movie na pinamagatang Julia's Eyes. Nagsisimula ang pelikula nang makita natin ang isang bulag na babae na nagngangalang Sarah na nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang presensya. Ang presensya ay nagpapahirap sa kanya sa loob ng maraming araw. Nagpapatugtog ito ng mga kanta at sinusundan siya sa paligid ng bahay. Hindi na ito makiis ni Sarah kaya pumunta siya sa basement para magbigti. Maya-maya pa ay naramdaman na niya ang presensya nito malapit sa kanya. Nagbago ang isip niya, ngunit bago niya maalis ang tali, may sumipa sa upuan. Isang tao mula sa isang sulok ang nag-click sa isang larawan habang nakabitin siya hanggang mamatay. Isang set na mga kagamitan sa ospital ang makikitang nakalagay sa isang mesa sa malapit. Ang kakambal ni Sarah na si Julia ay nakatira ng milya-milya ang layo sa kanya. Habang nakabitin si Sarah, bumagsak si Julia. Naramdaman niya na parang may mali at nagpasya siyang bisitahin si Sarah. Si Julia at ang kanyang asawang si Isaac ay hinanap si Sarah at natagpuan itong patay sa basement. Sina Sarah at Julia ay parehong may isang uri ng sakit na nagpapalala ng kanilang paningin na sa kalaunan ay bubulag sa kanila. Ngunit ang paningin ni Sarah ay nawala ng mas maaga kaysa kay Julia. Sa bahay, iminungkahi ng opisyal ng pulisya na ideklara itong isang kaso ng pagpapakamatay. Pinaghihinalaan niyang na-depressed si Sarah sa kanyang pagkabulag kaya nagpakamatay siya. Gayunpaman, iginiit ni Julia na hindi niya ito magagawa dahil naghihintay si Sarah ng isang donor upang maibalik ang kanyang paningin. Maya-maya, nanatili ang mag-asawa sa bahay ni Sarah at nagtakang walang kuryente. Biglang umandar ang CD player at nagulat si Julia. Naniniwala siyang hindi nagpakamatay si Sarah at may kasama siya sa bahay dahil ayaw niya ng kantang tumugtog. Nang maiwan mag-isa, nakaramdan si Julia ng presensya at natakot. Sa libing, dumating ang kapitbahay ni Sarah at sinabing malapit kay Sarah ang kanyang anak na si Leah at nalungkot nang mabalitaan ang nangyari. Maya-maya, habang naglalagay siya ng bulaklak, may humawak sa likod niya. Inakalang ang asawa niya ito. Ngulit nang makita niya ang asawa niyang kausap ang mga supulturero, nagulat siya kung sino ang humawak sa kanya. Ipinabatid naman ng pulis sa kanya na may isang bulag na matandang babae na madalas kausap ni Sarah. Kailangan niyang sundan ang lubid papunta sa bahay nito. Bumisita si Julia sa bahay ng matandang babae na si Soledad at nalaman niya ang tungkol sa isang lugar na tinatawag na Bauman Center. Isang lugar para sa mga taong may kapansanan. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon si Sarah ng mga bagong kaibigan doon. Bumisita si Julia sa lugar na yon. Pagpunta niya doon, narinig niya ang isang grupo ng mga bulag na babae na nagchichismisan tungkol kay Sarah. May boyfriend si Sarah na nakasama niya sa isang hotel sa Bella Vista. Napansin ng mga babae ang presensya ni Julia at hinarap siya. Nang nagpakilala siya, tinanong nila kung sino ang lalaking kasama niya. Nagulat si Julia dahil mag-isa siyang dumating, pero naramdaman ng mga babae na may nakatayo sa likuran niya. Nakita ni Julia na may nag-walk out. Hinabol niya ang tao at nakarating sa isang maliit at madilim na silid. Nasa harapan niya ang tao, ngunit hindi niya ito makita dahil sa dilim. Bigla itong nag-flash ng camera na nakadistract kay Julia at siya ay nakatakas. Pagkatapos nito, umatake ang paglabo ng paningin ni Julia. Nais ni Isaac na umuwi siya dahil ang anumang stress ay magiging sanhi ng pagkawala ng paningin ni Julia. Ngunit nakumbinsi niya itong pumunta sa Bella Vista para magbakasyon. Pero ang totoo, gusto niyang malaman ang kasintahan ni Sarah na pinag-uusapan ng mga bulag na babae. Pagdating nila sa Bella Vista, pinili niya ang hotel kung saan tumuloy si Sarah kasama ang kanyang kasintahan. Sa hotel, wala siyang mahanap na record ng boyfriend ni Sarah. Maya-maya sa tanghalian, sinabi sa kanya ng isang waiter na ang kanyang kambal na si Sarah ay naoperahan na ng mata. Kaya naguguluhan siya kung bakit nagpakamatay si Sarah kung naoperahan na siya. Pagkatapos, isiniwalat ni Isaac na sinabi sa kanya ng doktor ni Sarah na hindi matagumpay ang kanyang operasyon sa mata. Ayon sa kanya, ito ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Sarah. Ikinasama ito ng loob ni Julia at umatake ang paglabo ng mata niya. Umalis siya ng restaurant at hinabol ni Isaac.
Muntik na siyang masagasaan ng kotse at napagtanto ni Isaac na lumalabo na ulit ang mata ni Julia. Nang papaalis na si Julia sa hotel, sinabi ng janitor na nagngangalang Crespulo na may nakita siya sa silid ng hotel ni Sarah. Ginabayan niya ito sa kanyang silid at binigyan siya ng isang susi na kay Sarah. Sinabihan din siya ni Crespulo na mag-ingat sa lalaking nasa dilim. Maya-maya lang, naramdaman ni Julia na may tao sa likod niya. Tumakas ang tao bago siya mahuli. Pagkatapos ay pumunta sina Julia at Isaac upang kumuha ng footage ng surveillance camera upang makilala ang taong kasama ni Sarah. Pumasok si Isaac para kunin ang footage, ngunit hindi na bumalik. Nang pumasok si Julia upang suriin, wala na si Isaac. Wala na rin lahat ng footage at may pumutol ng linya ng CCTV, pumatay ng kuryente at nagnakaw ng recorder. Nag-ulat siya sa pulisya tungkol sa pagkawala ni Isaac at sinabi sa kanila ang tungkol sa hindi nakikitang lalaki. Noon lang, makikita natin si Crespulo na naliligo sa isang bathtub. May pumutol ng bumbiya sa ibabaw niya. Nakuryente siya nito hanggang sa mamatay. Dumating ang mga pulis at si Julia upang hanapin si Crespulo at natagpuan itong patay. Sigurado na ngayon si Julia na pinatay ng invisible na lalaki si Crespulo at kinidnap ang kanyang asawa. Sa pag-aalala kay Isaac, nagka-seizure siya na lalong nagpahina sa kanyang paningin. Pumunta siya sa kanyang doktor na nagsasabi sa kanya na wala ng isang buwan bago siya tuluyang mabulag. Nag-ayos siya ng transplant operation ng mata para sa kanya. Kinalaunan sa araw na iyon, bumalik siya sa bahay ni Soledad. Si Soledad ay may asawa at isang anak na lalaki na nagngangalang Angel. Iniwan siya ng kanyang asawa at inalagaan siya ni Angel sa loob ng 10 taon bago siya biglang umalis isang araw. Di nagtagal, nakita ng pulisya ang huling lokasyon ni Isaac sa isang motel. Nakita rin nila ang kanyang wedding ring sa silid na kanyang tinutuluyan. Habang nag-uusap ang inspektor at si Julia sa motel, dumating ang isa pang opisyal na nagsasabing may tao sa bahay ni Sarah. Bumalik ang dalawa doon. Pumunta si inspektor para mag-check sa isang kwarto nang makarinig si Julia ng ingay mula sa basement. Bumaba siya para tingnan, ngunit dahil sa kanyang paningin at sa dilim ng silid, wala siyang makita. Pinakiramdaman niya ang paligid ng kwarto at biglang may nahawakang lalaki. Sa takot, nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong. Bumaba ang inspektor at sinubukan siyang pakalmahin. Biglang bumalik ang mga ilaw. Nakasabit ang katawan ni Isaac at mukhang nagbigti. Pero kahit bukas ang ilaw, hindi nakikita ni Julia. Siya ay ganap na nabulag. Kinabukasan sa ospital, sinabi ng inspektor kay Julia ang tungkol sa sulat ng pagpapakamatay ni Isaac. Nakipagrelasyon siya kay Sarah sa loob ng 6 na buwan bago ito namatay. Nagpakamatay siya dahil hindi na niya kayang magsinungaling kay Julia. Makalipas ang ilang araw, sumailalim si Julia sa operasyon sa mata. Kailangan niyang mamuhay ng may benda sa kanyang mga mata sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos lamang nito, malalaman natin kung naging matagumpay ang operasyon. Sa panahong ito, mananatili siya sa bahay ng kanyang kambal habang inoobserbahan siya. Ang ospital ay nagbigay kay Julia ng isang caretaker na nagngangalang Ivan upang tulungan siya sa paligid ng bahay. Binigyan siya nito ng device na isasabit sa kanyang leeg para matawagan siya nito anumang oras na gusto niya. Nang gabing iyon, binangungot si Julia tungkol kay Isaac at Sarah na sinusubukang tanggalin ang kanyang benda. Nagising siya sa takot. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga yabag mula sa labas. Tinawagan niya si Ivan gamit ang device. Sinabihan siya nito na lumabas ng bahay. Nakatakas siya. Noon lang, may kumuha sa susi na ibinigay sa kanya ni Crespulo. Ang mga pulis ay dumating sa susunod na araw, ngunit wala silang nakitang anumang ebidensya ng pagsalakay. Magiliw na pinalitan ni Ivan ang benda ni Julia. Sa mga susunod na araw, inaalagaan niya ito ng husto. Nagpapalit ng benda, nagluluto para sa kanya, nakikinig ng music kasama niya, at kung ano-ano pa. Ngulit sa lahat ng mga oras na iyon, hindi natin makita ang mukha ni Ivan. Sa ikatlong araw, hiniling sa kanya ni Julia na manatili para uminom. Napag-usapan nila ang tungkol kay Isaac. Pagkatapos ay hinalikan siya nito. Nang gabing iyon, nagising si Julia sa isang bangungot. Habang inaabot niya ang kanyang wedding ring sa side table, nakita natin ang isang set ng mga kagamitan sa ospital na katulad ng noong gabi ng pagkamatay ni Sarah. Sinubukan ng isang tao mula sa kanyang likuran na turukan siya ng gamot.
Ito ang gumising sa kanya at sa wakas ay hinawakan niya ang lalaki. Sa takot, tumakbo siya palabas ng bahay patungo sa kanyang kapitbahay, ang tahanan ni Blasco. Nakauwi na rin ang anak niyang si Leah. Pinapasok niya ito sa loob, pero sinimulang harasin si Julia. Hindi nagtagal, nagulat siya nang malaman na ang susi ni Sarah ay nasa bahay ni Blasco. Pagbalik ni Blasco, mukhang may masamang intensyon ito sa kanya. Siya ay tumakas mula sa kanyang bahay at nagtago sa isang sulok at tumawag kay Ivan para humingi ng tulong. Sa wakas, dumating si Ivan para iligtas siya. Takot siyang pumasok sa sarili niyang bahay kaya dinala siya ni Ivan sa kanyang bahay. Doon niya sinabi sa kanya na nahanap niya ang susi ni Sarah sa tahanan ni Mr. Blasco. Hinala niya na si Blasco ang hindi nakikitang lalaki. Ilang sandali pa ay umalis si Ivan para ayusin ang higaan nang lapitan ni Leah si Julia. Sinundan niya sila dito at sumilip sa bahay sa pamamagitan ng mga bintana. Sinabi ni Leah kay Julia na siya ang nagnakaw ng susi sa kanyang bahay at alam niya kung sino ang pumatay kay Sarah at Isaac. Ito ay ang hindi nakikitang tao, si Ivan mismo. Ibinunyag ni Leah na naging malapit siya kay Sarah at marami siyang alam tungkol sa invisible na lalaki. Hindi naniniwala si Julia, ngulit iginiit ni Leah na nabuksan ng susi ang isa sa mga kandado sa bahay ni Ivan. Si Ivan ay nagsasaksak ng gamot kay Julia para mabulag siya, gaya ng ginawa niya kay Sarah. Sinabihan ni Leah si Julia na pumunta sa banyo at doon manatili hanggang sa makahanap si Leah ng paraan para makatakas. Pagbalik ni Ivan, hiniling niya sa kanya na dalhin siya sa banyo. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang benda 4 na araw bago ang schedule. Sa kabutihang palad, matagumpay ang operasyon at masaya niyang nabawi ang kanyang paningin. Mabilis siyang lumabas at pumasok sa isa sa mga silid. Laking gulat niya nang makita ang maraming larawan nila ni Sarah sa dingding. Umalis si Julia sa silid upang hanapin si Leah, ngunit nakita niya ang kanyang katawan na nasaksak sa dingding. Pinatay din siya ni Ivan. Sa sobrang takot ay napaupo siya sa sulok habang umiiyak. Maya-maya pa ay pumasok na si Ivan sa kwarto. Ito ang unang pagkakataong makikita natin ang mukha niya. Naliligo siya sa dugo ni Leah. Nagpanggap si Julia na parang hindi matagumpay ang operasyon at nagpapanggap na bulag pa rin siya. Ipinahayag ni Ivan ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ngayon ay kasama niya ito sa kusina. Nakita niyang nilagyan ni Ivan ng gamot ang kanyang tasa ng tsaa. Pagkatapos ay pinalitan ni Julia ang kanyang tasa ng tsaa. Hindi ito napansin ni Ivan, ngulit naghihinala na siya. Dinala siya nito sa freezer at hiniling na buksan ito. Sa loob nito ay ang bangkay ng totoong Ivan. Napabuntong hininga si Julia, senyales na nakakakita na siya. Ang impostor na si Ivan ay tinawag siyang sinungaling. Pagkatapos ay dinala niya siya sa bahay ni Sarah at dahil sa gamot, nanumbalik ang pagdilim ng mata ni Julia. Ngunit nagtagumpay si Julia na tumakbo palayo sa kanya papunta sa bahay ni Soledad. Doon ay hiniling niya sa kanya na tumawag ng pulis, ngunit pumasok si Ivan bago niya magawa. Tinawag niya si Soledad na nanay na nagpapakita na siya talaga ang kanyang anak, si Angel. Nakiusap si Julia kay Soledad na tumawag ng pulis. Ngunit kinumbinsi siya ni Angel na hindi siya mamamatay tao. Pagkatapos ay hinampas ni Soledad si Julia sa kanyang ulo gamit ang telepono. Napagtanto ni Angel na nakakakita ang kanyang ina. Ipinaalala ni Soledad sa kanya na wala si Angel kung wala siya. Nagalit ito kay Angel kaya sinakal niya ito. Gusto niyang bumalik siya sa pagiging bulag. Tinusok niya ng karayom ang kanyang mga mata. Nang magising si Julia, nasa basement siya ng bahay ni Sarah. Umupo si Angel sa harap niya. Naimpakinan niya ang lahat ng damit niya at planong kunin siya para manirahan kasama niya. Mas pipiliin ni Julia ang mamatay kaysa makasama siya pero di niya magawang magpakamatay. Habang sinisimulan niya itong halikan, kinuha ni Julia ang kutsilyo at sinaksak siya sa kanyang hita. Mabilis siyang tumakbo palabas ng basement at ikinulong siya doon. Ngunit hindi siya makalabas ng bahay. Tumawag siya ng pulis pero may bumunot sa linya. Nang sirain ni Angel ang pinto, pinatay ni Julia ang lahat ng ilaw sa bahay.
Madilim na. Ginamit ni Angel ang flash ng kanyang kamera para hanapin si Julia. Nagawa niyang hampasin siya at habang sinusubukan niyang saksakin siya, pumasok ang mga pulis. Ngunit wala rin silang makitang sinuman sa madilim na silid. Kinuha ni Julia ang isa sa mga flashlights mula sa kanila at itinutok ito kay Angel sa sulok. Ang anino sa wakas ay naging maliwanag. Hindi kinaya ni Angel na pinagtitinginan siya ng napakaraming tao kaya't nilaslas niya ang kanyang lalamunan at pinatay ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang linggo, nasa ospital si Julia. Nalaman niya na ang pinsala sa kanyang bagong mata ay hindi na maibabalik at makakakita na lang siya hanggang bago mag-umaga. Gamit ang huling ilang oras ng kanyang paningin, nagpaalam si Julia sa bangkay ni Isaac. Napag-alaman na siya ang nag-donate sa kanya gamit ang kanyang mga mata. Nagmadali si Julia na tumingin sa salamin para makita ang mga mata ng asawa.